Habang pinag-iisipan ni Tadag ang kanyang gagawin, bahagya namang nabaling ang kanyang atensyon sa mga magsasakang naghihintay sa kanya sa labas ng bahay. Inaasahan na niyang tapos na ang mga ito, gawa ng malapit ng lumubog ang araw. Bago siya tuluyang magpakita sa mga trabahador, inabisuhan niya ang 3 bata na huwag nang magtangkang tumakas. Mariin niyang ibinilin dito na bawat haligi at kanto ng kanyang bahay ay napupuno ng mga usal at mga laman lupang mapanganib sa sino mang nilalang na hindi normal na naninirahan doon. Upang mapatotohanan ng kanyang mga sinasabi, ipinasilay niya sa mga batang yon ang mga laman lupang naglalakad sa haligi. Habang pinagmamasdan niyo ng kanyang mga nahuli, bakas naman sa pagmumukha ng mga ito ang pag-aalangan at takot sa kanilang mga katawan. Makalipas lamang ang ilang minuto, dali-dali namang tumungo si Tadag sa labas ng kanyang tahanan. Pagdating niya sa bakuran, bumungad ang kanyang mga trabahador na bitbit ang kanilang mga naani. Masaya naman niyang hinarap ang mga ito, gawa ng natutuwa siya sapagkat marami yung nagapas noong araw na yon. Habang nag-uusap sila ng kanyang mga trabahador, mariin naman niyang inihabilin sa mga ito na sa mga susunod na araw, mag-iingat sila sa paggapas ng mga kakao. Nangako din siyang maglilibot sa lugar upang masiguro ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. Matapos naman yung marinig ng trabahador niyang matagal nang naninilbihan sa kanya, bigla naman yung lumapit habang nagwiwika ng, Manay Tadag, pwede ho bang isama kayong anak ko sa paggagapas ng kakao? Paborito niya kasi yan eh. Sa katunayan ho, bago pa man sumapit ang gapasan, bukang bibig niya na yan sa akin. Nang marinig naman ni Tadag ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Oh, isama mo. Wala namang problema. Basta tandaan mo lang, Raman, huwag kayong gaanong lalayo sa bukana ng kakawan. Alam mo naman, mapanganib na ngayon ang panahon. Nakakaamoy ako ng nalalapit na daluyong ng bagyo dito sa ating lugar." Matapos naman yung marinig ng kanyang mga magsasaka, wala naman yung nagawa kundi ang manahimik. Maya-maya pa, paisa-isa naman nilang isinalansan sa imbakan ng mga palay ang kanilang mga naani. Halos inabot na sila noon ng 8:00 ng gabi sa pag-iimbak pa lamang. May kalaparan kasi ang palayan ni Tadag. Halos humigit kumulang 30 katao ang nagtulong-tulong para magapas ang palayan sa loob lamang ng 3 araw. Nang matapos na ng kanyang mga trabahador ang pag-iimbak, isa-isa naman niya yung inabutan ng salapi para naman kahit papaano meron silang may uuwi habang hindi pa nagsisimula ang kanilang hatian. Pabor naman yun sa mga nagtatrabaho sa kanya, lalo pat kinakailangan din ng mga ito ng pera. Sa pag-alis ng mga trabahador niya sa kanyang tahanan, dali-dali namang pumasok si Tadag para muling kumprontahin ang 3 kabataan. Pagdating niya sa silid na kinaroroonan ng mga ito, bahagya naman siyang nakiramdam nang makarinig siya ng mga kakaibang pag-ungol sa lugar. Sa pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang 3 bata na nanlilisik ang mga mata habang pilit na pinapatay ang mga buhay na salita na nakalapat sa katawan nila. Dahil sa pangyayaring yon, agad namang kinuha ni Tadag ang kanyang latigong gawa sa lubid at mabilisan yung inilublob sa abong naroon sa may kalan. Pag-ihip niya rito ng usal, buong puwersa naman niyang pinaghahampas ang 3 na siyang naging sanhi para umungol ang mga ito. Halos hindi yun tinantana ni Tadag hanggat hindi yun tuluyang nanghihina.
Nang mapagtanto niyang nawala na ng malay ang dalawa sa mga bata, agad naman niyang nilapitan ng batang may wisyo para kausapin ito. Maingat niyang hinawakan ng balikat ng batang yon upang masigurong hindi lalapat roon ang singsing ng kaptan. Lumipas pa ang ilang minuto habang kinakausap niya ang bata, panay lang naman ang paghinga nito ng malalim. Bigo din siyang makakuha ng sagot mula dito, gawa ng animoy anumang segundo, kakalas na sa katawan nito ang kanyang wisyo. Maya-maya pa, sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla namang tumitig ang batang yun sa kanya at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagngisi. Sa pagyuko ng ulo nito sa kanya, bigla naman yung bumulong ng, "Nandito na sila. Humanda ka. Papatayin ka nila." Matapos nitong makapag-wika, panay lang naman ang paghalakhak nito na parabang nasisiraan na ng bait. Sinubukan pa yung kausapin ni Tadag, subalit nawala na din yon ng malay. Sa pagbalik ng katahimikan sa lugar, minabuti na niyang ikandado ang silid na kinaroroonan ng mga ito para lumabas at magbantay sa kanyang bahay. Alam niya kasing nagsasabi ang nilalang na yon ng totoo, lalo pat kanino pa yun naghihintay ng tulong mula sa miyembro ng kultong kinagisna nito. Habang binabagtas ni Tadag ang daan papalabas, dahan-dahan naman niyang itinatali sa kanyang bewang ang latigo niyang gawa sa lubid. Pagbukas niya ng pinto, minabuti niyang umupo sa isang silya na naroon sa ilalim ng puno. Dahil sa wala pa naman siyang nasisilayan sa lugar, pinili niyang manabako na muna habang malalim na nag-iisip. Hindi naman siya nababahala sa makakalaban niya, lalo pat alam niya ang kalibre ng kanyang gabay na supremo ng mga diwata. Sa pagbulong ng kaptan sa kanyang isipan, doon naman niya nasilayan ang mga panauhing naglalakad, bitbit ang tag-iisang mga sulo. Habang papalapit ang mga panauhin yon sa kanyang lugar, labis-labis naman ang pagtataka ni Tadag sa kadahilan ng hindi niya maaninag ang pagmumukha ng mga ito. Ilang beses na din siyang nagpalipad ng pangontra sa sabulag, pero tila bang hindi niya pa rin nababasag ang mga mahikang nababalot sa katawan ng mga kulto. Maya-maya pa, pagharap ng 11 panauhin sa bahay niya, doon bumungad sa kanya ang suot nitong may mga marka ng demonyo. Marahil yon ang pumipigil sa kanyang masilayan ang pagmumukha nito habang kasalukuyan yung naglalakad sa malayo. Bagaman inaasahan na ni Tadag na malalalim ang aral ng mga nilalang na yon, patuloy pa rin siyang nagpakakampante lalo pat naroon siya sa kanyang teritoryo. Inaasahan niyang hindi yun magtatagal sa kanya, gawa ng marami siyang kaibigang nagmamasid sa lugar. Alam din niyang nakahanda ang mga itong magbigay sa kanya ng tulong sa oras na maramdaman ito na unti-unti na siyang nalalagay sa panganib. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nasilayan ang isang matabang lalaki na dahan-dahang tinatanggal ang talukbong nito. Pagbungad ng matabang katawan nito sa kanyang harapan, bigla naman yung nagwika sa kanya ng, "Nasaan ang 3 kong anak? Ilabas mo sila. Wala silang kasalanan sa'yo. Napakatuso mo talaga, Tatag. Ginagamit mo ang kahinaan ng iba para makalamang." Matapos namang marinig ni Tadag ang sinabi nito, hindi niya maiwasang maguluhan, gawa ng sa isip-isip niya. Hindi naman niya kilala ang mga kultong yon. Ni balita nga sa mga ito, wala siyang nasasagap, gawa ng ilang araw na din siyang abala sa pagkapas. "Ha? Naririnig mo ba ang sarili mo? Hindi ko nga kayo kilala eh. Bakit ko naman gagawing pain yung mga anak mo? Gayong abala ako sa mga ginagawa ko rito.
Sila ang pumasok sa teritoryo ko. Sinubukan nilang kumuha ng mutya sa mga kakao na itinanim ko. Sa tingin mo, bilang nagmamay-ari, anong gagawin ko sa kanila? Pasasalamatan ko ba sila? O paparusahan ko sila sa kanilang mga ginawa? Sagot naman niya sa lalaki nang hindi na niya masikmura ang pinagsasasabi nito. Nang marinig naman ng mga kulto ang kanyang sinabi, tanging pag-angil lang naman ang naisagot ng mga ito habang dahan-dahang pumapasok sa bakod ng kanyang pamamahay. Pagpaikot nito sa kanyang kinaroroonan, nanatili lang naman siyang nakaupo at naghihintay ng pag-atake ng mga nilalang. Bagaman galit na noon si Tadag, sinubukan niya pa ring manatiling kalmado upang ipadama sa mga ito ang kanyang pamamaraan ng pang-iinsulto. Makalipas lamang ang ilang minuto, pagsilay niya sa isang kultong dahan-dahang nagpapalit anyo, agad naman niya yung inihipan ng mga pamako. Pagkapit ng mga pamakong yun sa hangin, animoy naging estatwa ang nilalang na yon, sa kadahilan ng hindi na nito natuloy ang kanyang ritual sa pagtatanggal ng kanyang balat kayo. Dahil dito, wala namang nagawa ang ibang kulto kundi ang mapaatras. Ang iilan sa kanila, panayang pag-uusal, habang ang iba naman, dahan-dahan ang nagpapalit anyo. Nang masipat ni Tadag ang pagbagsak ng mga sulo nito sa kanyang damo, agad naman niyang inutusan ng mga laman lupang nagmamasid sa paligid na patayin ang bawat siga ng mga sulo. Maya-maya pa, sa pagbalot ng kadiliman sa buong lugar, paisa-isa namang nagsialulungan ng mga kulto habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Pagsilay ni Tadag sa isang nilalang na biglang lumundag papalapit, mabilisan naman niyang binunot ang kanyang latigo at walang awa yung pinaghahataw nito. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw ni Tadag ng latigong yon, halos segundo lamang ang dumaan bago mawala ng malay ang nilalang. Sa pagbagsak nito sa lupa, dilat na ang mga mata nito at animoy hindi na humihinga. Nag-umpisa na ding mabulok ang katawan nito, indikasyon na tuluyan na yung binawian ng buhay. Matapos ang pangyayaring yon, agad namang tumayo si Tadag habang kalmadong nagwiwika sa mga kulto ng, "Ganito na lang, ilalabas ko ang 3 bata. Itatali ko sila sa gilid ng pinto. Kapag napatay niyo ako, malaya niyo silang makukuha. Pero kapag hindi naman, ititira ko ang ama ng mga demonyong yon at isa-isa kong papatayin ng mga bata sa harapan niya. Yan ang inyong magiging parusa sapagkat ginambala niyo ako sa mga panahong abalang-abala ko." Nang marinig naman ng mga kulto ang sinabi nito, wala naman yung nagawa kundi ang sumang-ayon. Kahit alam nilang wala silang panama sa abilidad ng kaptan, nanatili pa rin ang pag-asa sa kanilang mga katawan na makakaya nilang magapi ang taong ginagabayan nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, paglabas ni Tadag sa kanyang tahanan, bitbit na niya ang 3 batang tulalang umiiyak habang humihingi ng tulong sa kanilang mga kakilala. Nang masipat naman yon ang ama ng 3, panay lang naman ang pag-aangil nito habang paulit-ulit nitong isinusumpa si Tadag sa lupa. Matapos naman niyang masilayan ang ginawa ng lalaki, tanging pagngisi lang naman ang kanyang nagawa habang inilalahad roon na walang silbi ang mga sumpa nito sa banal na lupang kasalukuyan nilang kinatatayuan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya inilahad kung anong lugar ang kanilang kinatatayuan. Mariin niya ding inabisuhan ang mga kultong yon na hindi madaling umalis sa lugar na yon, gayong pinamamahayan nito ng iba't ibang mga nilalang na nahahanay sa kapangyarihan ng kanan. Matapos niya yung banggitin sa mga nilalang, agad naman siyang sumipol
at kasabay nito ang paglitaw ng hindi mabilang na mga engkanto sa buong lugar. May tikbalang, baragat, laman lupa, duwending pula, diwata, at kung ano-ano pang mga engkanto na biglang pumalibot sa pangkat ng mga kulto. Dahil dito, tuluyan ang pinanghinaan ang mga kulto sa kadahilanang doon pa lamang nila napagtanto na wala nga talaga silang maibubugas sa pangkat ni Tadag. Kahit alam nilang hindi na nila matatakasan ng lugar na yon, sinubukan pa rin nilang gumawa ng paraan para lamang mailigtas ang kanilang mga angkan. Ang iilan sa mga kultong nakapagpalit na ng anyo, sinubukang kontrahin ng mga duwending pula sa kadahilanang alam ng mga ito na yon ang pinakamahina sa grupo nila Tadag. Subalit pagsugod ng mga kulto sa kinaroroonan nito, laking gulat na lamang nila nang maramdaman nila ang kakaibang puwersa ng mga duwending pula. Sinubukan nila yung undayan ng saksak sa katawan pero dumulas lang ang kanilang mga kuko sa katawan ng mga nilalang. Pagtagos ng dalawang kulto sa mga duwende, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng dalawa habang unti-unting naaagnas ang kanilang mga katawan. Matapos ang pangyayaring yon, doon na nag-umpisang gumalaw si Tadag. Hindi na kasi niya maatim ang pandidiri sa mga kulto, lalo pat hindi siya sanay na makakita ng ganoong uri ng mga tao. Paglalarawan ni Tadag sa mga nilalang na yon, para itong mga taong yungib dahil sa pambihirang haba ng kanilang mga buhok sa katawan. Nagdadala din yon ng hindi masikmurang amoy na parabang ilang dekada na yung hindi naligo. Ayon pa sa kanya, na bukod sa mahaba nitong mga buhok, napakarami din itong mga galis at garapata sa katawan. Ang iilan naman sa mga kultong yon, meron ng namumuting mga mata, subalit animoy nagagawa pa rin itong makakita. Kapag nagpapalit naman ng mga ito ng anyo, nagkakaroon sila ng mahahabang braso na merong malatuod na dulo. Para din silang nakatayo kung maglakad dahil sa kakaibang haba ng kanilang mga galamay. Dagdag pa ni Tadag na ang bunganga ng mga nilalang na yon, sa oras na nakapagpalit na ng anyo, may kukumpara niya ito sa mga bayawak. Bagaman malalaking bulas ang mga ito, meron naman yung hindi maikumparang bilis sa oras na nag-umpisa na silang gumalaw. Bawat miyembro din ng kulto may iba't ibang wangis, subalit sa kabuuan, meron silang pagkakaugnay sa bawat isa. Naniniwala din si Tadag na malapit na kamag-anak ng mga aswang ang mga nilalang na yon. Kung hindi siya nagkakamali, kalimitang naninirahan ang mga ito sa sapa dahil sa kanilang nakaugaliang paghuhugas ng bangkay ng kanilang mga biktima bago nila yun pagsaluhan. Alam kong hindi kayo mga aswang. Malabo din kayo na maging pamilya ng sigbinan. Iisang uri lang ang nalalaman ko tungkol sa wangis niyong yan. Hindi ba't kayo ang tinatawag sa lugar na ito ng mga salum? Wika ni Tadag matapos niyang mapansin ang kakaibang wangis ng mga kulto. Para sa mga hindi nakakaalam, ang salitang salum ay nangangahulugang sumisid o pumailalim sa anumang katawan ng tubig. Kaya yun naging tawag sa lahi ng mga kulto sa kadahilanang mahilig silang sumisid sa ilalim ng mga lawa tuwing nakakapatay sila ng mga ordinaryong tao. Kaya din nilang lumangoy ng milya-milya ang layo nang hindi man lang humihinga o kumukuha ng hangin sa itaas ng tubig. Ayon pa kay Tadag, na malaki din ang tulong ng malatuod nitong kamay sa kanilang pangunguha ng pagkain at paglangoy. Ang kalimitang pakinabang ng kanilang mga kamay sa kanila ay hindi nila nagagawang lumubog sa mga malalalim na putik sa oras na madaan sila sa ganoong parte ng sapa.
Dagdag pa ni Tadag, yun din ang kalimitan nilang ginagamit sa oras na inililitaw nila sa tubig ang kanilang mga muka para maghanap ng biktima. Matapos namang marinig ng mga kulto ang sinabi niya, bahagya naman yung natigilan, gawa ng labis silang nagulat sa mga katagang binitawan ni Tadag. Maya-maya pa, bigla namang sumagot sa kanya ang ama ng mga bata. Tama ka. Salum nga ang lahi na pinagmulan namin. E ano naman sa'yo kung mga salum kami? Na magbabago ba? Kasabay ng pag-uwika nito ay ang muli na naman itong pag-atungal at mabilis ang pagsugod sa kanya. Nang makalapit na ang nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan, buong puwersa naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang bumulusok yon sa harapan ng mga bata. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak dito ni Tadag, halos hindi na nagawang makatayo ng nilalang na yon. Tabingi na din ang panga nito na siya namang nagpapahirap doon para makapagsalita. Dahil sa pangyayaring yon, muling sumiklab ang naudlot na digmaan sa kanilang lugar. Minabuti ni Tadag na wag nang gumalaw sa kadahilan ng sapat na ang puwersa ng mga engkanto para dalhin sa impyerno ang natitirang pangkat ng mga kulto. Makalipas lamang ang ilang minuto, muling bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagsilay niyang patay na ang karamihan sa mga kultong yon, dali-dali naman niyang kinaladkad papalayo ang ama ng mga bata. Pinaupo niya yon sa tabi ng ugat ng puno nang sa gayoy masilayan nito ang kanyang brutal na pagpatay sa 3 nitong anak. Bago niya umpisahan ang pagpaparusa, mariin naman niyang inilahad sa mga ito na wala siyang dahilan para maghasik ng digmaan laban sa angka ng mga salum. Naniniwala kasi noon si Tadag, kapiranggot lamang ang pangkat ng mga nilalang na yon kung ikukumpara sa kabuang lahi ng mga ito na naninirahan sa mga susunod pang baryo. Yun din ang kanyang rason kung bakit nais niyang walang makaligtas na kahit isa sa mga ito. Maya-maya pa, nang maihanay na niya ang 3 bata sa harapan ng ama ng mga ito, agad naman niyang pinaupo yun sa isang maliit na silya na nakaharap sa maliit na mesa na merong hasaan ng sundang na nakapatong. Bago niya umpisahan ang kanyang pamamaraan ng pagpaparusa, kumuha muna siya ng palakol upang hasain ito sa batong naroon sa mesa. Ilang minuto niya din yung hinasa hanggang sa mapagtanto niyang matalim na ito. Matapos niya yung gawin, doon na niya tinanong ang 3 bata kung ano ang parusa sa mga magnanakaw na katulad nila. Ngunit dahil sa wala naman yung kaide-ideya, dahan-dahan namang kinuha ni Tadag ang mga kamay ng mga ito at kasabay nito ang walang awa niyang pag-iitak sa daliri ng mga batang yon. Halos magsitalsikan ang dugo nito sa paligid dahil sa bilis ng kanyang pag-itak. Nang maputol niya na ang 10 daliri ng bata, buong puwersa naman niyang ibinaon sa noo nito ang kanyang palakol. Pagkuha niya dito, parang basura naman niyang itinapon sa kanyang bakuran ng bangkay na siya namang dahan-dahang kinaladkad ng mga tikbalang patungo sa matalahib na parte ng kanyang lupain. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman mapigilan ng 2 batang natira ang mangamba para sa kanilang buhay. Pilit na sila noong humihingi ng kapatawaran mula kay Tadag, pero tila bang wala yung naririnig. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang 2 bata, walang awa naman niyang pinagpuputol ang mga daliri nito sabay kitil sa kanilang mga buhay. Matapos niya yung gawin, hindi na din niya pinatagal ang buhay ng ama nito sa kadahilanang nagawa na niyang maisakatuparan ang kanyang nais. Sabay-sabay din niya yung ipinatapon sa talahiban kung saan naroon madalas nagkukumpulan ang mga balbal. Kung hindi niyo kasi na itatanong, merong kasunduan ang mga balbal kay Tadag
nang sa gayoy mapanatili nila ang kanilang kaligtasan sa lugar. Lahat din ng mga aswang at iba pang nilalang na nasa panig ng kaliwa na naninirahan malapit sa baryo, sumusunod din sa kanyang mga batas at utos. Halos hindi kasi may pagkakaila ng mga nilalang na yon kung gaano kapanganib ang supremo ng mga diwata.